dating invoice, yung ating official receipt. Ano? Resibo. Nagkaroon ng polisiya ang BIR na wala na daw dapat na official receipt. Invoice na daw dapat. At sabi, kung may na-issue, may mga tira pa kayo na official receipt, ay tatatakan natin ito sa taas ng invoice. Ano po? Yung mga may natira daw. Lahat ba kayo invoice na ang gamit? Hindi pa po. May OR pa. So magpunta kayo sa bang latest na ang pinakamalapit na nearest BIR? Gumaka. Pag nakapasyal kayo sa Gumaka, ay yun, magpa-inventaryo kayo nung OR nyo. Dalhin nyo yung mga tira nyong OR para mag-approve at mapagawang invoice. Masusunod na paggawa nyo ng OR o ng resibo, hindi na OR ang ibibigay ng printing press, ipapa-approve sa BIR invoice na. Okay, sir, question? Paano po yung kami binigyan po kami ng BIR ng OR, sales invoice, at saka purchase invoice po? Tatanong po sa Gumaka. May sales invoice, purchase invoice, saka OR. Tatlo nga po. Ganun talaga pag may negosyo. Yung OR, para po siya sa share capital at doon po sa membership fee. Pag po yung invoice, kapag po daw karere product na, di ba po binibili po namin sa aming mga member. Kailan din hindi na-check? Yun na po yung latest ngayon po. Kailan kayo nagpunta sa BIR? January 2023? 1. This year po. This year. 2024. I-clarify niyo din po na kasi wala na talagang OR. Dito lang po ang BIR. Dapat kasi Dito lang nag-announce. Inaman po sa amin ay invoice at saka purchase. Pero nung pagbalik po sa BIR, inakuha po kami ng OR. Kami po ng stage, ba? Bang. Tapos yung invoice. Pero wala nang nataraan. Product. Yun ang dating. Yun yung data. So, invoice po ang ginagawa namin na booklet po at sa purchase. Pero nung pagbalik po namin sa BIR na na-quarterly po kami, inahanapan po kami ng OR. Sige po. Iyan na lang. Ano po, ngayon lang po yung ang BIR, nitong June lang po. Hindi po yun nung nakaraang January. Nitong June lang po sila na ang OR po ay babaguhin na ng invoice. Kaya po yung aming OR, pinadala po namin dun sa bookkeeper at dinala sa BIR sa Gumaka. Nito na pong June. Opo, ma'am, may tatak na Opo, siya. may tatak na po. Opo. Kaya yung Ano lang po ako nagpunta nitong August lang po. Sa quarterly po kami na. Ay, latest na po yung, buhat nung June po kasi nag-announce na po yung aming bookkeeper at saka yung pinagawan po namin ng resibo, yun po ang sinabi sa amin. Yun din ang sa amin, Arlene. tatataka na laan ninyo, papalitan. Sa amin ay hindi. Sige. Ay, 21 lang po kami nagpunta. So hopefully, kasi yun po ang aming problema when it comes sa BIR policies. Iba, yun po, at namin na lang, pero iba yung sinasabi na ibang RDO sa ibang RDO. Opo. So, may pag-ugnayan na lang po kayo sa pinakamalapit nyo, BIR. Okay? Cash voucher is usually a small form used to document a disbursement or payment. So ito daw po ang patunay na mag-i-issuean na ng pera sa iyong cooperative. Ano po, or maglalabas na kayo ng pera sa inyong cooperative. Petty cash voucher is a form of disbursement of petty expenses. So ito naman po, ito ang ating ginagamit kapag ka po tayo ay magre-release ng mga petty o maliliit na pera ng ating cooperative. Okay, take a look. Sample cash voucher. Nagamit ba kayo niyan sa inyong co-op? Wala pa. Wala pa po. Hindi pa. Dito yan. So, dahil naka-attend na kayo ng training, gagamit na po kayo niyan cash voucher. Ano po? So, first row, pangalan ng
cooperative. So, ayan po ang pangalan ng aming cooperative. Second row, address ng inyong cooperative. Third row ay ang name ng inyong document. The check and cash voucher. Ano po? Sunod po ay paid to. Ano, sino ang i-issuehan nyo ng pera? Okay? Address. Yan ba si Juan de la Cruz? Ano ang kanyang address? And then, the debit and the credit. Ano po, or yung mga transaction. So, ang aming pong voucher, dinesign na po namin siya na mayroong debit and credit. Para po, pag nag-entrada po ang aming bookkeeper, mas mabilis na po niyang maire-record sa aming libro. Ano po, so si CDA po, sabi nga ni Ma'am Alaysa kanina, hindi po namin kayo pinagbabawalan kung anong design ng mga documents, ng mga policies, ang meron po ang inyong cooperative. Ano po, mga vouchers, etc. Okay? So, ito pong mga account na ito, ayan, ito po yung mga common accounts na ginagamit po namin. Kaya po, nandito na siya para mas mabilis pong makakapag-entrada. Ano po? Kapag ka wala po dito po nilalagay ng aming bookkeeper sa others. Okay? Ang aming voucher ay prepared by, for example, ito ay prepared ng bookkeeper. Ano po? Approved by, for example, ay loan, approved by the credit committee, and paid by, pepermahan ng treasurer. Receive the amount of, so ilalagay dito amount in words, kung magkano ang neto na cash na ilalabas, neto, at yung in amount. For example, 100,000 in amount. Okay? Nakalagay din po dito ang check number kung anong cheque ang nag-issue sa voucher na ito. May tinatawag po tayo na impress system. Ano? Actually, ito siguro maganda po nga ay na magamit niyo po. Ano pag-impress system, lahat ng collection nyo ay i-deposit nyo sa bangko at lahat ng disbursement nyo except petty cash ay i-issuehan nyo ng check. Impress system. Mas madali ang control kapag ka po ganun. Ano po, so hindi na siya nakapangalan kay treasurer, and si treasurer ang distribute ng pera. So nakapangalan na kung kaninong member i-issue o ibibigay ang checking niyo. So check number and then perma received by pag natanggap na ng miyembro ang cheque o naimulog na sa kanya. Okay, for example, sa quote namin, si Seranel maglulong, taga San Narciso. Ang hope namin ay sa Kalamba pa. So, ang ginagawa po ng aming treasurer, pag nag-loan po siya, ay i-deposit sa kanyang bank account. Ano po? And then, yun po, ang deposit slip po ay i-attach na lang po sa voucher. So, kahit walang perma, itong baba na signature over printed name. Ano po, so ang supporting document is loan deposit slip. Yung proof po na na-deposit ang kanyang loan sa kanyang bank account. Okay, sa baba, meron po kayo diyang control number. So, sino po kaya ang pwedeng magbigay ng, ang tawag doon, ano kaya ibig sabihin ng control number? Sino kaya makakahula? Yung sa baba, 2021-0100. Voucher, sige. Ano yung sabihin nanay ng 2021? Year. Yung sunod na number. Month. 1. Sunod na number. Number ng papel. Pang-ilang voucher na. Very good. So, ganun po ba ang ginagamit niyo sa inyong cooperative? Hindi pa po. Pero dahil naka-attend na kayo ng training, gagamitin niyo na yan. Ano po? So, sabi ni Ma'am Alaysa, yan po ay suggestion lang ng CBA sa inyo. Ano po? Yan po ang ginagamit namin sa inyong co-op na, sabi ko nga sa inyo,
gusto namin i-practice at gusto namin i-testing ba sa aming co para pag tinuro namin sa inyo ay maaring magamit mo. So yan po ang ginagamit namin sa aming cooperative. So ang voucher namin, ang nakalagay, cash voucher year, kung anong taon na yun, dash, month, dash 001. So for example, ang series ay 2021-02-002. February. May padalawang voucher. No, very good. So yung series na third series, yung 002, yun yung sunod-sunod ng taon na yun. Ano po? Sir? Paano halimbawa yung voucher ng system nyo mga halimbawa ay hindi naubos yung January, di ba? 10 vouchers po yung kung ma'am, di ba may 02 po ma'am for February. Oo. Hindi nasasayang ma'am yung ibang papel na hindi nagamit. Okay. Ang aming voucher ay nakaano lang po siya, Excel. Walang number. Kami na po ang nag-entrado. Ayun. Oh. Kasi Sayang. mahal kasi Kaya yun. po kami na hindi inabrentan yun, tapos ay Pinaplan na lang. Hindi namin alam kung ilan ang magagamit sa buwan na yun. Ano po? So, yan ang sabi naman sa pagandahan kayo ng series. Mahala kayo, basta naiintindihan yung ng mga miyembro lang yung cooperative at yung bookkeeper at ng treasurer. Okay? Sa Excel. So, kung gusto niyo po yung gamitin, yung series na yan, sample petty cash voucher, ito naman po yung petty cash voucher. Ano? Gusto niyo bang ipalapit natin mamaya? Hindi makikita naman. Petty cash voucher, ito naman po yung parang pepermahan o papa-aprobahan in case may mga petty cash expenses. So, sabi ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng presentation. Petty cash expenses na gagastusin sa inyong cooperative. For example, nagpabili kay Ma'am Maraya ng registry book, 310. So sa halip na i-issuehan siya ng cheque na 310 si Ma'am, ay i-request na lang sa petty cash. Ano po? So magkano ngayon ang isang cheque sa tingin niyo? 5. Isang pirasong cheque. Binibigyan na yun sa bangko. 5 pesos. Nire-request yan at yan ay, kung may account kayo sa bangko. Ay, 300 isang booklet. Ay, hindi na sir. 500 na pa. 500. Ano po? 750 na daw sa land bank. So, para makatipid kayo, yung mga maliliit lang na itong amount, ay i-ano nyo na po, i-petty cash nyo na po. Receiving report, ayan, lalo na kayo at may mga mga goods. Ayan, so pwede nyo po itong magamit. Ano, ilan ang quantity na na-receive. Ayan. Okay, journal voucher. Ayan, ito yung gagawin nyo mamaya. Yan yung listahan ng mga accounting entries nyo po sa inyong cooperative. So, dito nyo po nire-record ang mga transaction. Okay? Ang entry system daw natin is pwedeng single entry. It's a type of accounting and bookkeeping system that records every transaction at one place only. Ano po? So, single entry. And pwede din daw siyang double entry system. A double entry bookkeeping system is a type of accounting and bookkeeping system that records every transaction in at least two places or accounts using debit and credit to represent increase or decrease effects of the transaction. And so, may isang account na i-debit, may isang account na i-credit. Ano po? The single entry, isang row. Pero pag double entry, may debit at may credit. Okay? What are the parts of a double entry system? Yan, medyo pag umanhin nyo po at tayo ay unti-unti na papasok sa technical side ng accounting. So hanggat maaari, tuturo ko sa inyo in layman's term. Sabihin,
para sa ikauunawa ng nakararami na hindi pa sanay sa accounting. Parts of the double entry is we have the date or when the transaction occurred. Kailangan daw nating maalaman kung kailan nangyari ang isang transaction. Ano po, for example, ang transaction noong January 1, 2024 ay hindi na makakasama sa financial statements noong 2023. Yan. Kaya mahalaga po ang date kung kailan nyo po ni-record ang mga transaction. Transaction occurred. Part of the entry system of recording transaction. Next po, part ng another double entry system is the at least two accounts of which affect the transactions to be recorded. So, pwedeng may isang debit at may dalawang credit. O may isang debit, may isang credit. O may dalawang debit, may dalawang credit. Nakita na ba kayo ng transaction? Hindi pa. So, mamaya po, makakita po kayo. Debit and credit column on which the amount of the increase and decrease affect the transaction. So, matututunan nyo yung kailan ba kayo mag-debit at mag-credit. Book of Accounts, a journal, is a formal and chronological record of financial transactions before their values are accounted for in the general ledger as debit and credit. So ito daw ang listahan, chronological, sunod-sunod na mga transactions ng inyong kooperatiba. A company can maintain one journal for all transactions and keep several journals based on the similar activity, on the sales, the cash receipts, and revenue, making transaction easier to summarize and reference later. For debit entry journal recorded, there must be an equivalent credit journal entry. So sa pag-i-entrada pa lang sa libro, dapat ay balanse na. Kasi kapag journal pa lang, hindi na balanse, pag gumawa kayo ng trial balance ay disbalanse. At pag ginawa itong financial statements, AFS, ay disbalanse din po. Okay? So, ano ba ang mga example ng journals? We have cash receipts journal. Dito natin i-record lahat ng pumasok na pera sa inyong cooperative. Cash disbursement journal, dito naman naka-record lahat na lumabas na pera sa inyong cooperative. Yung disbursement, yung pinakita ko sa inyo kanina na may series na 2021-01001. So yung sunod-sunod po doon po nakasulat ang inyong record sa cash disbursement journal. Mamaya papakita ko kayo ng itsura. General journal, we also have sales journal. Dito nyo nire-record lahat ng bumili o nabenta nyo produkto sa inyong cooperative. We have purchase journal o lahat ng binili nyo naman sa inyong mga supplier. Petty cash book, lahat ng nag-request na petty cash o maliliit na expenses. And we have the cash book. Ano po yung daily cash position kanina? Na beginning balance, add record o add receipts, less disbursement o yung mga kung saan ginastos o saan dineposit ni treasurer ang pera yung araw ito. Okay. Next is we have the cash receipts journal. It's a specialized accounting journal
used in an accounting system to keep track when the cash is received. Ano po? So, yung listahan ng sunod-sunod na OR na invoice ay dito nyo ilalagay. Ayan. So, ito po ang example ng cash receipts journal. Okay? So, ito yung kung may mga ganito po ang inyong cooperative. Lahat ba ng cooperative nyo ay may ganito? Wala ka. Meron ka po. So ito yung inyong, yung dati, pinapatatakan nyo to sa BIR. Ito yung sinasabi ko sa inyo na dapat ay updated ang record ng inyong bookkeeper. Na kung ano ang naka-record, kung halimbawa kayo ay micro, ay 1 week late. At kung mas updated, mas okay. At kung kayo ay small, medium, and large cooperative, ay up to date na. Ano po? So kung ano yung itsura ng inyong cash receipts book, ng inyong journal, yan po ang i-re-write nyo po dito. Kung kayo ay nagamit ng Excel, para mas mabilis po kayo makabalanse at maka-encode, i-re-write nyo din po dito. Hindi nyo napapansin, may mga business establishment po kayong binibilhan. Ano po na on the spot ay nagre-record. Hindi nyo napapansin, meron yun mga drugstore o yung mga sekretary ng doktor. Yes. Nire-record na nila sa kanilang journal para updated na si drugstore, etc. Ano po sa mga ospital. So, ito po, sabi nga ni Ma'am Eliza, wala nang pakialam si CDA kung anong design o anong column, ilang column ang gagamitin, at ilang, anong mga accounts ang ilalagay nyo sa column. Ano po? Basta po na i-re-retype nyo sa inyong journal na libro ng BIR. So, dati, pinapatatakan nyo po ito sa BIR. Ngayon po, nag-generate na kayo ng parang, yung ORUS. Yun, tama si ma'am. So, may account kayo sa BIR na pag-generate kayo ng parang ORUS na, tawag doon ma'am? Parang QR code. Yan. So, yun po yung didikit nyo daw, sabi ni ma'am, sa unahan ng inyong book of accounts. So, kapag ka naubos nyo na, naksulatan nyo na ito lahat, anong gagawin nyo ma'am? Yearly o pag naubos? Pag naubos. Pag naubos, o pag 7 na lang yung natitira sa likod, mag-generate na ulit kayo ng doon sa inyong ORUS na account ng BIR para ma-paste nyo o mag-glue nyo dun sa bago nyong book of accounts. So, pagpasensyahan nyo na po kung talagang lahat ng system ng gobyerno ay computerized na. Ano dati ay pipila pa habang haba sa BIR na yun, ay i-click lang, yun na yung i-paste mo. So, good as stamp na po yun. Okay? So, ano po kaya ang ibig sabihin ng sundry? Yun, sa dulo. Yung mga accounts mo na hindi ma-specific. Halimbawa po ay sa factory processing, meron tayong definitely processing. Ganun po namin nilalagay sa sundry. Okay. Tama. Sino ka po? Sino may idea sa sundry? Taga Makalelon. Po? Ito yung araw. Saan ba? Ito yung araw. Ha? Halimbawa, ang product niya ay, halimbawa, siyempre sa sculpture, dahil lang yun. Pero nakalagay mo lang naman sa coconut. Ngayon ay nagpapautang ka. Pwede po bang sundry yung utang? Okay. Ang sagot dyan is, kapag ka, di ba, sabi ni Ma'am Eliza, agri-co-ops, cooperatives, bahala na kayong mag-design sa libro ng BIR kung ano ang inyong ilalagay sa column.
Ibig sabihin, ang ilalagay nyo dito is yung mga most commonly used accounts nyo sa inyong cooperative. Pero, paano kapag may pagkakataon na mayroon kayong dadating na transaction pero walang applicable sa column na ito? So, saan nyo siya ilalagay? Ano po, parang hindi, halimbawa, ang transaction nyo ay napakarami, ang minimum na libro na available sa bookstore ay ilang column? O yun, for 14 columnar. Kaya ang dami nyo pang transaction, meron kayong expense, etc., etc. So, ilalagay nyo po yun sa okay? So, mamaya, magkakaroon kayo ng mga example pa po. Sa atin may example. Cash disbursement journal is a record kept by accountants to record all financial expenditures made by the cooperative. So dito naman daw nire-record ng cooperative ang mga gastusin. Ano po? Cash disbursement journals serve as a number of functions such as a source of recording tax write-off and categorization of other expenses. So, ang basis naman po dito is the cash disbursement voucher. Okay? So, yan po ang example ng ating voucher. Bahala kayo kung anong mga account ang lagi niyong ginagamit sa inyong cooperative. Okay, ang basis nyo, ang sunod-sunod daw ay cash disbursement voucher number. So, for example, 2021-01001, 2021-01002, 2022-02003, and so on and so forth. Okay, so ano yung sunod-sunod ng voucher? Yan din po ang pataw na sunod-sunod sa inyong column. Ano? Kung wala kayong computer, kung hindi kayo nagko-computer, direction nyo na sa inyong columnar ng BI. Yan yung sinasabi ni Ma'am Eliza na updated ang libro ng bookkeeper. Ano po, kung ngayon ang voucher niyo na ay 2024-04-0054, ano, dapat ay 1 week at least late ang inyong cooperative. At hindi po matatagal. Yes, ma'am. Ma'am, bukod pa po yung legendary account sa journal. Yes po. Ano, so ledger and columnar. So mamaya po, yan pa po. Yun lang po ang ninano kasi sa akin. Hindi ko sa BIR ano yun. Yun po sa BIR. Dalawa mo po yun? yun? Hindi. So yung ledger, para din siyang ano, ganun din po. Ganun din ang itsura, di ba? Pero, May silang po ito. may silang. Hindi po siya ganyan mga paten. Pero gagawa din kayo nito, yung cash disbursement. Kailangan po and talaga, opo. kahit hindi po inano ng BIR sa akin. Opo. Ngayon lang po kami mukha. Ngayon lang po namin alam. Yun, kaya nga nakatulad ng training. Ano? So, matintindi daw yun. Opo. So, format, bahala na nga po yung cooperative kung ano mga accounts na lagi yung ginagawa. Pero kung mag-again po kami na ganyan sa BIR, di mag-usap sa original na sa Opo. General journal is where the double entry bookkeeping entries are recorded by debiting one or more accounts and crediting another one or more accounts with the same total amount. Ano po? The total amount debited must be equal to the total amounts credited. Okay? Wala na tayong Thereby ensuring the accounting equation. So all non-cash transaction and adjusting entries are recorded in this book. So, ganun. Ma'am, ganun lang po na-record sa inyo. Ganun yung itsura. Ayan. So, dapat meron din kayo nung cash receipts and cash disbursement. Ano? Oo, general journal. Sales journal is a specialized accounting journal used in an accounting system to keep track of the sales of items. So dito nakalista sa listahan ng mga nabenta ng inyong cooperative. So last 10 minutes before you have your lunch. Ma'am Joanne, may ano ka? Yung mga announcement ka? Sa room? Sir, yung assignment.
journal, ito naman yung listahan ng mga papamilihin nyo. Ano? Cash book, mga treasurer. Ito ang listahan o financial journal that contain all cash receipts and payments, including deposit and withdrawal. Entries in the cash book are then posted in the general ledger. The cash book is periodically reconciled with the bank statement as internal method of auditing. So ito po ang example ng cash book, mga Madam Treasurer. Ano? Date, name of the party from whom payment is received or paid, OR or cash disbursement voucher. Sabihin, kung ang ilalagay nyo ay cash received, ang basis nun ay OR. At kung cash paid ay cash disbursement voucher and balance. So nakalagay dun sa taas as of, kada kailan ba nagsasummarize ang treasurer. Ma'am, tanong ko ulit, ma'am. Tanong ko this journal, pwede din po doon ilalagay lang yung mga expenses o yung pinamili lang po? Pinamili lang, nakarinda. Okay. A ledger is a record of accounts. These accounts are recorded sa A ledger is a record of accounts. These accounts are recorded separately, showing their beginning and ending balance. A journal lists financial transactions in chronological order without showing their balance, but showing how much is going to be charged in each account. So pag sinabi natin ledger, dito nakalagay yung balance ng bawat account nyo. For example, cash, magkano na ang ending balance ng inyong cash. Kasi yung mga ending balance na ito ang gagamitin natin para makagawa tayo ng trial balance. Nandito na tayo sa kinds of ledger. General ledger, representing the original 5 main accounts or the asset, the liabilities, the equity, the income, and expenses. So sa pagdami ng account na gagamitin nyo sa inyong cooperative, pagdami ng i-prepare nyo na general ledger. Subsidiary ledger is a group of similar account whose combined balances equal to the balance in a specific general account. Okay, sa subsidiary ledger, sa tingin nyo, ano-ano yung mga accounts na dapat ay mayroong kanya-kanyang listahan o balanse na ledger? Po? Ano ma'am? Loan? O yun, loan. Dapat ay bawat miyembro na may loan, may kanya-kanya ledger. Para pag isang bunot lang ni member, ni bookkeeper ng ledger ng member na to, ay kita ang kanyang balance ng loan. Ma'am, pera mo naman ano niya. Ayan. So, ito yung example ng ledger. Ano po? Ng inyong mga members. So, ito po ay nabibili sa aming kooperatiba sa Co-Offer NPC. Kung may order, ay kay Ma'am Maraya po kayo makipag-ugnayan. So, dito nyo po pwedeng ilagay ang ano po ito? Dinisay na po namin na tatlo. Ano po? Ang una po ay loans. Dito makikita yung balanse ng loan nyo. Dito nyo po i-record. Pangalawa ay share capital. Dito po nyo ilalagay ang balanse ng inyong share capital. So, yung bookkeeper, dito ilalagay. At ang savings deposit account. Mamaya, i-discuss ko kayo ang savings deposit. Di ba may bangko? Naguhulog tayo sa bangko. Sa Co-op, nag-o-offer din po yung ibang cooperative po natin ng savings account. Okay? So, ayan. So, para si bookkeeper, isang bunot lang ng pangalan, ng ledger, ay makikita na po ang balanse ng kanyang share capital, savings deposit, and loan account.
So nakalagay po dito, name, bawa ay address, passbook number, membership number. Ayan. Pwede nyo din po itong i-baliktaran po ito. So yung ending balance dito, carry forward po sa likod. Or pwede nyo rin po itong i-design na hiwa-hiwalay. Ano po, so gagawa po kayo ng sarili nyong format. Sabi ni Ma'am Eliza, okay lang na kanyang format. Ano, gagawa kayo ng format nyo. Ano, so tatlong dokumento. Dito, isang bunot lang, tatlong balanse na agad ang nakikita. Dapat yung itong record na to, ito yung nasa cooperative. Record ng co-op. Sa inyong mga miyembro, ang dapat makaulam ng record dito ay passbook. Very good. Yun, ito daw ang passbook natin. Binili nila kay Maraya. Ano? Yan. Pwede na yung gumawa. Ano to? Yan. Pwede na order. Yan. So, dinisign na rin po namin dito na share capital, savings deposit, and loan. Okay? So, halimbawa, pupunta kayo sa co-op, magbibigay kayo ng share capital na 3,000. Dala-dala nyo ang passbook para ipaparecord na natin dito kay Precious. Ito po ay 16 pesos, ang ledger po ay 12 pesos. Pwede po nyong i-design ito. Kung tinatamad kayo mag-design, bumili na lang po kayo ng yalo. Okay po. Kung Joanne, magbe-break po muna sila ng 1 oras. Okay na kaya?